Eto na, ang top 5 places na pwede niyong bisitahin dito sa Baguio City ngayong Burr Months 2024. So, may experience niyo dito yung mga cold climate, tapos yung foggy environment katulad nito. So, this is the best time para bumisita dito sa Baguio and at the same time, sa Benguet na rin para i-experience nyo ang cold weather. So, ano pang hinihintay nyo? Ito na ang ating top 5. Unahin na natin itong Igorot Stone Kingdom. Isa ito sa pinaka-famous na landmark dito sa Baguio City located sa Tamawan. Magta-taxi lang kayo pag galing kayo sa any part ng Baguio. Sabihin nyo lang na Igorot Stone Kingdom, alam na ng taxi drivers yan. So, ang maganda dito na tsambahan namin ang foggy weather. And take note, umaga pa lang yan ha, mga 9 AM ito ng umaga, tapos nagfa-fog talaga siya. So, yung entrance fee dito, yung sa amin for adults, ay nagbayad kami ng 100 pesos. Pero hindi ko lang alam kung bakit walang discount kapag lokal. Pero ayan, ganito yung ambience kapag pupunta kayo dito sa Stone Kingdom. The second recommendation is the Mansion House dito sa Baguio City. Swerte mo talaga kapag nagfa-fog na pumunta ka dito kasi napaka ganito ang eksena niya. O di ba, ang ganda. Pero kapag umaga naman on a sunny day, ganito naman. So, napaka-clear. And alam nyo ba na kinonvert na ang Mansion House as a museum? So, try kong pupunta dito and experience natin as a museum kung ano ba ang pwedeng maipakita ng Mansion House na ito. So, the only way, one of the best ways para makapunta dito is mag-taxi lang kayo. Sabihin nyo lang sa taxi driver ng The Mansion House. And mababait ang mga taxi dito kasi hindi sila scammer. So, ito nga din pala yung nasa harap ng Mansion House. May magandang lake na pwede kang dumiretso papunta sa Pakdal. So, ganyan. And then, kapag hapon ka naman pupunta, ganito ang tatambad sa'yo. The foggy weather ng Baguio City. Lalo na ngayong Burr months. So, tara na and let's experience the Mansion House. Ang pang-third naman, kung gusto nyong sumakay ng kabayo, dito kayo sa Wright Park, Baguio City. So, located yan, katabi lang ng The Mansion House, dito sa may Pakdal. So, kapag pupunta kayo ng Mines View, magkakatabi yan, ang dami. And, ayan, So, mga rates is affordable naman siya. Hindi siya mabigat sa bulsa. For 30 minutes, merong isang 1-hour rate. And, hindi lang mga kabayo ang makikita nyo dito. May mga souvenir shops din kayo makikita para bumili ng mga memorabilia nyo dito. Ayan, katulad niya, no? So, best time talaga is Burr months kasi hindi siya masyadong maulan. Pero syempre, kailangan nyo pa rin magdala ng payong tsaka jacket kasi yun nga, Burr months medyo malamig na dito. So may mga food stalls din para for refreshment and pwede nyo na rin kausapin yung mga pony boys dito. Pag tinatamad na kayong maglakad, dito na lang kayo sa Tambayan ng Bayan, ang SM City Baguio. Ito yung the largest mall here in Northern Luzon. So, mapa Burr months o kaya hindi Burr months, grabe, ang ganda ng ambience kapag pupunta ka dito kasi walang aircon. O, di ba? Walang aircon ang SM. The only mall here in the Philippines na walang aircon. Tapos, mapapansin nyo, meron ng decorations ng Christmas dito sa SM. Ang daming shops, lahat ng mga shops na gusto mo puntahan. And then, ito yung kanilang veranda, balcony, sa gustong i-feel ang buong tanawin ng Baguio City kasi kitang-kita ang buong Baguio City dito sa portion ng SM. Pwede kayong magkape, pwede kayong mag-shopping, pwede kayong makipag-meet sa ka-eyeball nyo, ayan, pwede kayong manood ng sine, pwede kayong magpaspa. So lahat pwede nyo gawin dito sa SM City, Baguio. Ang next stop naman natin ay ang Session Road sa Baguio City. Ang maganda dito is kapag gusto mo mag-outdoor, mag-muni-muni, magpahangin, ito yung best place kasi parang outdoor mall siya. Maraming mga shops na pwede mong puntahan, na kainan, pagtambayan, mga coffee shops. Tapos pwede ka rin makipag-eyeball dito kung meron kang kamit. Lalo na kapag from sa G-App, o di ba? And pwede ka rin pumunta dito sa Cathedral sa may upper portion ng Session Road. Syempre para makapag-ask ng grace and may makikita ka sa harapan ng cathedral na ayan, na nalilimos. So syempre bigyan naman natin sila ng konting tulong, o di ba?
Pagdating naman sa food, I highly recommend na pumunta na lang kayo sa mga local Baguio or Benguet restaurants kesa naman sa mga food chain, sa mga fast food chain na kinakainan yun na. The purpose is that to experience the real authentic Baguio cuisines such as mga highland vegetables, tsaka katulad nito, no, yung mga Baguio-based na masasarap ang sinaserve, and mag-gate crash kayo kapag may nalaman kayong kasal kasi nagsaserve sila ng what-what. O, diba? Para may experience nyo din kung ano nga ba yung taste ng what-what. Ayan. And syempre, kakaiba kasi yung sinaserve dito sa Baguio kaysa sa place nyo. Ibang-iba. Iba yung volume, iba yung taste, iba yung freshness, especially kapag mga vegetable ang pinag-uusapan. And hindi mawawala ang soup number 5, syempre. So, yes, yun yung highly recommended ko kapag pupunta kayo dito sa Baguio. And syempre, sana hindi kayo maarte sa mga Baguio foods. So, this is my life kapag lumalabas ako dito sa Baguio City, and karaniwan ko talagang nadadaanan itong mga tourist spot. So, bilang taga Baguio, I am proud to share with you yung mga lagi talagang pinupuntahan ng mga tourist, both local and foreign tourist. So siguro marami pa akong mapupuntahan, basta ang importante may share ko sa inyo kung saan ako naglalalagi, o di ba? So may experience nyo din yung katulad nitong mga foggy, kasi ito yung isa sa mga pinaka-highlight kapag gusto nyong pumunta dito sa Baguio City or Benguet para ma-experience ang cold weather, o di ba? And then, don't forget to bring with you your jackets. Pwede naman mag-isa ka, basta ang importante, be always safe. Kahit na safe naman dito sa Baguio City, kailangan din mapanuri sa sarili. So, follow me na lang sa ating Instagram account, sa YouTube, YT, Facebook, and TikTok. Bye-bye!